Magandang araw po, welcome po sa aking bagong YouTube channel na Nov9 TV on the spot. Real talk, real fast. Nandito po tayo ngayon sa Naik, Cavite kung saan meron po tayong bagong video presentation. Isang private farm resort na may lot area na 6,740 square meters. Ito po yung titulado, kaya wala po kayong maging problema sa documentation o sa transfer ng title. Dito po sa loob ng property ay meron pong mga structure. Ito pong two-story house, may dalawang bungalow house, may pavilion, adult and kiddie pool, may cottages, at sa likod po nitong bahay ay meron pong mahigit kumulang na kalahating ektarya na pwede pong gawing extension nitong resort o di kaya'y pagtanman. Ito po yung harapan ng bahay at meron pong pathway. Mula po dito matatanaw natin ang pavilion. Then meron pong mga garden set sa gilid dito. Yan po yung harapan ng bahay na kung saan nakabakod na po. At ito po ay along the highway. Nandito po tayo sa gilid ng bahay kung saan dito po yung poolside at ito po yung pavilion. Malaki po ang espasyo niyan. At dito naman po yung kiddie pool at dito naman yung adult pool. Meron pong metal frame at net dito sa taas at ito po yung cottage. Dito po sa kabilang side ng cottage ay meron pong mga ihawan. At dito naman po ay may panibagong structure kung saan isa rin po ito sa malaking cottage. Ito po yung tinutukoy ko sa inyo na mahigit kumulang na kalahating hektarya. Na pwede po itong gawing events place o di kaya ay extension ng resort o kung mahilig kayo magtanim, pwede naman itong taniman. Napakalawak po. Ang kagandahan po dito sa property ay napakatahimik ng lugar, sariwang hangin, at sa klima naman po, banayad lang, hindi naman siya ganun kainit at hindi naman ganun kalamig. Dito po tayo sa dulo nitong swimming pool kung saan ito po'y guitar shape. Then meron pong tower na pwede rin dyan pumesto ang lifeguard. At dito naman po ay meron pong stock room. Then yan po yung likod ng bahay. At dito naman po yung balkonahe. Then matatanaw natin yung pavilion. Actually, galing na po tayo dito kanina. Yung sa harapan ng bahay. Yung pag-start ng video, diyan na po tayo pumwesto. Yan po yung garden set. At ito na po yung main house. Ang kagandahan po dito sa property to ay meron na po kayong possible na gawing rest house. At kung sakali man na i-convert nyo sa staycation business, yung dalawang bahay na bungalow house, ito po yung magiging income generating. Aside from dun sa mga pag-swimming sa private pool. So yan po yung harapan ng bahay. Yan po yung main gate. At highway na po yung labas niya. So ito po yung main door. Ito po yung naka-double aluminum screen door. Ganun din po dito sa loob. Double wooden door. At welcome po dito sa bahay ni Ma'am at Sir. Napakaganda po ng disenyo nitong ceiling, wooden carved. Open concept lang po ito, kaya maaliwalas. Ito po yung living area o salas na napakalaki po ng espasyo nito. Ito pong ceiling ay naka-wooden carved din. Then meron pong access door na papunta naman sa garahe. Hanggang dito po ang living area. At meron pong kwarto sa likod niyan. Mamaya ikutan natin. Ito po yung tinutukoy ko na access door. Na meron pong security grill. At ito po yung covered carport. Mula po dito matatanaw naman yung main gate. At ayan po yung driveway. Balik ulit tayo dito sa loob. Tunghayan nyo po itong living area. Napaganda po ng disenyo nitong ceiling.
lipat po tayo dun sa kabilang side. Yan po yung main door. At matatanong naman natin yung dining area at kitchen. Sa ngayon po, may nilagay muna sila na sofa set. Then, sa gilid po nito ay meron pong customized na glass window. Maganda rin po ang disenyo nito sa ceiling. At ito naman po yung formal kitchen. Ito pong formal kitchen ay malaki din ang espasyo. May breakfast nook, kitchen countertop, wall-mounted cabinet, range hood, then double stainless sink with faucet, at storage ng kitchen utensils. Maganda rin po ang disenyo nitong ceiling. So mula po dito sa formal kitchen, dito naman po yung access door at ito'y solid wood na papunta naman dito sa service area. Hanggang sa dulo po yan. At meron din pong glass window with security grill. At meron pong wall-mounted na sampayan. Mula po dito sa service area, lipat po tayo dito sa kabilang pintuan na kung saan ito'y solid wood door din na papunta naman sa dirty kitchen. Dito po sa dirty kitchen ay malaki din ang espasyo. May stainless sink, may glass windows, at ito'y high ceiling. Then sa dulo po ay meron pong access door na papunta naman ito sa likod ng bahay. At dyan po tayo galing kanina sa may pool side. At itong green na nakikita nyo, yan yung stock room. At ito naman yung likod ng bahay. Yan yung tower. At ito yung swimming pool. Balik ulit tayo sa loob. So, mula po dito sa dirty kitchen, ito po ulit yung access door papunta dito sa formal kitchen na kung saan na-present ko na sa inyo to kanina. At dito naman po yung dining area. At may access door din po yan papunta sa balkonahe o terrace. Yan po yung main door at sa dulo yung living area. Then, patatanong natin yung garahe at ito yung hagdan. At mamaya, akyat tayo dyan. Check po na natin itong first bedroom. Ito po yung naka-solid wood door. At kung meron man po kayong PWD or senior citizen sa pamilya, ito yung para sa kanila. Napakalaki po ng espasyo. Maganda ang disenyo ng ceiling. Meron pong dalawang glass window with security grill. At tungkol naman sa gagamitan, wala pong nabanggit kung kasama mga yan. Meron po itong sariling toilet and bath kung saan ito yung naka-solid wood door, naka-tile bathroom wall, then maayos naman toilet fixtures, meron pong shower enclosure, may shower, at sliding glass door. Sa labas po tayo. Tunghayan niyo po ulit itong first bedroom. Paglabas po mula dito sa first bedroom, matatanaw nyo yung main door, yung living area, yung access door papunta sa garahe, at yung dining area. Dito naman po yung part ng stairs o hagdan. Ito pong naka-solid wood door ay yung powder room, na kung saan maayos naman po ang toilet fixtures nito at naka-tile bathroom wall. May hand basin, vanity mirror, maayos po ang pintura ng ceiling at wall, at meron din itong exhaust fan. At high ceiling pa po ito. So ito po yung powder room. Yan po yung tinutukoy ko na understair storage, kung saan pati po ito ay solid wood din ang pintuan. Talagang ginastusan po nila. So, espasyo, sakto lang. At punong-puno rin po ng mga gagamitan. At ito po yung stairs kung saan ito ay naka-stainless handrail at railing. Then, naka-tile staircase na rin po ito. Samahan niyo po ako, akyat po tayo. Meron po itong staircase window na nag-serve as natural sunlight. At dito po may ilang steps pa.
At dito na po tayo sa second floor kung saan ito po yung family area. Napakaganda po ng disenyo nitong ceiling. Hindi siya tinipid, talagang ginastosan nila. At dito naman po yung mga kwarto. Yan po yung staircase window. Then, ito pong mga gym equipment ay hindi po kasama yan. Ito po yung first bedroom, naka-solid wood door. May sarili toilet and bath, mamaya check natin yan. At sa spasyo po, napakalaki po ng espasyo nito. Meron pong dalawang glass window. Then, naka-tiled flooring. Maayos pa naman ng pintura ng ceiling at wall. At meron po itong access door na papunta sa balkonahe o terrace. Na kung saan ito po yung poolside. Malaki po ang spasyo nito hanggang dun sa dulo. Ito po yung naka-tile flooring, then stainless handrail at railing, at yan po yung guitar shape na adult pool. At matatanaw natin yung bakanting lote at itong mga cottage at pavilion. Bale, dalawang kwarto po ang may access dito sa balkonahe o terrace. So, balik po ulit tayo dito sa loob. Yan po, tunghayan nyo po itong first bedroom dito sa second floor. Ito po palang toilet and bath ay hindi available yung susi. Nakalock po siya. So siguro upon tripping, ma-check natin yan. So nandito po ulit tayo sa open below. Yan yung hagdan at yung staircase window. Ito po yung family area o pwede ring entertainment area o gym. Depende po sa inyo once na ma-acquire nyo ito kung anong pwedeng gawin nyo dito. So, dito po yung second bedroom. Naka-solid wood door din po ito at malaki naman ang espasyo. Yan po yung ceiling. Maganda rin ang disenyo at maayos din ang pintura ng ceiling at wall. Meron din po itong sariling toilet and bath na naka-solid wood door, naka-tile bathroom wall, maayos ang toilet fixtures, at meron pong shower enclosure na merong sliding glass door. Naka-tile bathroom wall din po dito. Then may bathroom window. So far, wala po kayong ipapagawa dito. So, dito po yung second bedroom. Meron pong customized glass window na matatanaw naman natin yung harapan ng bahay. At yung highway na po yun. Ito po yung pavilion na color green ng bubong. At lalabas po tayo. Yan po ulit yung family area o entertainment area. At dito po yung access door papunta sa pangalawang balkonahe o terrace na ang view naman dito ay yung harapan ng bahay. At stainless po ang railing nito. Yan po, tunghayan nyo po itong harapan ng bahay na kung saan yan po yung highway at ito pong color yellow na bahay ay kasama po yan. Then ito pong pavilion, then sa dulo po ay meron pong another structure na kasama pa nitong property. Ito po yung French design na glass door at babalik po ulit tayo dito sa loob. Ito po yung third bedroom na kung saan yan po yung master's bedroom, meron pong natutulog, kaya hindi natin mapasok yan. Pan-tripping, pwede po natin i-check yan. Ito naman po yung kwarto na na-check na natin. Samahan niyo po ako, baba po tayo. At habang pinagmamasdan niyo po ito, summarize ko lang po sa mga nag-skip ng video. Ito pong property ay nasa Naik, Cavite. Ito po'y isang private farm resort o rest house na may total lot area na 6,740 square meters. Tungkol sa dokumento nito, ito po'y titulado. Kaya wala po yung maging problema sa documentation o sa transfer ng title. Pero po itong main house kung saan itong na-present ko sa inyo kanina at yung natatanaw natin yung pavilion at meron pong dalawang bungalow house. Yung malapit sa gate at sa likod nitong pavilion. Meron din pong mga cottage
then adult at kiddie pool. At sa likod po nitong property ay napakalaki pa po ng bakanting lote. Bagit kumulang na kalahating hektarya. Ito po ay along the highway at meron pong dalawang entry at exit points. Una po ay Governor's Drive sa Naik at ang pangalawa naman po ay Indang Mendez Road. Mga major roads po yan. Napaganda po ng lokasyon nitong property, gawa ng malapit po ito sa Bataan, Cavite Interlink Bridge. Mamaya po, pag-usapan natin sa dulong parte nitong video. Yan pong dilaw na bahay ay kasama po yan dito sa loob ng property. Pero hindi rin po natin mapasok gawa ng meron pong nakatira. Kumbaga, privacy naman para sa kanila. So yan po, pwede nyong paupahan. So income generating din po yan. O pwede nyong i-convert sa staycation business. Gawa ng meron din pong amenities gaya ng pool dun sa kabilang side nitong bahay. Yan po yung side view nitong bahay. At dito naman po yung driveway na papunta naman sa main gate. At dito po tayo galing kanina sa may bridge na to na may fish pond. Hindi ko lang alam kung may isda pa po yan. At ito po yung harapan ng bahay na meron pong mga garden set. Check po natin itong sa gilid na balkonahe na hindi pa natin na-check to kanina. Yan po yung access door mula dun sa dining area at ito po yung pool side. Mula po dito sa balkonahe, check na natin itong pavilion. Maayos naman po ang structure nito, malaki ang spasyo, napaganda ng disenyo nitong ceiling, at ito po yung naka glass walls and windows. Kaya napaganda po nitong gawing events place. Para kung small occasion, pwede na po ito. Ito naman po yung kitchen na meron pong stainless sink with faucet, tile countertop, at meron pong small window sa dulo. At dito naman po yung kabilang access door. Ito po yung comfort room. Naka-tile bathroom wall. Then maayos din ang toilet fixtures. Meron pong bathroom window. Then po, tunghayin nyo po ulit itong pavilion na kung saan naka-tile flooring, napaganda ng disenyo, at wala rin po kayong ipapagawa dito. Siguro kung meron man, retouch na lang ng pintura. Paglabas nyo po dito sa pavilion, yan po yung guitar shape na swimming pool. At dito naman po na-maximize nila yung space. Sa ilalim po ng kitchen countertop ay yung shower area. At dito naman sa kabila ay yung common toilet and bath. Na kung saan ito yung naka-tile bathroom wall. At dito naman po sa kabila ay yung pump room o stock room. At yan po yung likod ng bahay na bungalow house na kasama pa yan sa property na binibenta. Ito po yung kiddies pool. Then, mga cottage. At iikutan po ulit natin. Yan po yung first cottage, second cottage. At dito naman po yung mga ihawan. At sa ilalim po nitong last cottage ay meron pa pong storage. Ito po ulit yung pool side. Yan po yung bakanting lote. At dito naman yung cottage na meron pong 1 bedroom with toilet and bath. Dito po sa bungad ay meron pong toilet and bath na naka-tile bathroom wall, may bathroom window, at ito naman yung bedroom. Kung meron man po kayong bisita, pwede rin po itong gawing guest room kung ayaw nyong magnegosyo ng resort business. So, labas po ulit tayo. Dito po sa labas ay meron pong concrete na chairs and tables. So, tunghayan nyo po ulit itong farm lot bago natin tapusin ang video. Napaganda po, napakaaliwalas.
There's a lot of rooms for improvement dito. Kung ano man ang magiging project nyo. Kung mahilig kayo sa baka, kambing o kabayo, pwede po itong gawing rancho. Hanggang sa dulo po yan, dun sa may mga bakod. Napakalawak po. May ilang fruit-bearing trees na rin po dito. Halo-halo na rin po yan. Habang pinagmamasdan niyo po ito, pag-usapan na natin ang distance, location, at travel time. Kaya po nang sabi ko sa inyo kanina, ito pong property ay along the highway. Meron pong dalawang entry at exit points na major highway, gaya ng Governor's Drive sa Naik at Indang Mindes Road. Mula po sa bayan ng Naik, ang distance is 9.1 kilometers at ang travel time is 12 minutes. Mula naman po sa bayan ng Indang, ang distance is 9.6 kilometers at ang travel time is 14 minutes. So in between po ito ng Naik at Indang. Mula naman po sa Naik Medical Hospital, ang distance is 9.8 kilometers at ang travel time is 18 minutes. Yan po yung lagi kong binabanggit sa aking video na dapat nyo i-consider sa paghanap ng property o meron pong malapit na hospital. Hindi ko naman po sinasabing sakitin kayo. Yan naman po ay for emergency purpose lang naman. At kanina po nabanggit ko na ito yung malapit sa Bataan Cavite Interlink Bridge. Ang distance po ay 12 kilometers at ang travel time is 18 minutes. Mula naman po sa Tagaytay, ang distance is 28.5 kilometers at ang travel time is 44 minutes. Mula naman po sa Manila o sa airport, ang distance is 47.5 kilometers at ang travel time is 1 hour and 30 minutes. Ito po yung tinutukoy ko na isang bungalow house na kasama po ito sa loob ng property. So, hindi rin po available yung susi nito, kaya hindi natin mapasok. Pero ito po'y livable pa naman. Gawa ng maayos pa naman po ang structure nito, pati pintura. So ito rin po, pwede nyo po itong paupahan ng long term o pwede rin gawing staycation business, gawa ng meron pong amenities gaya ng swimming pool. Hanggang dito po ang property line at hanggang sa dulo po yan. Okay, sa presyo na po tayo. Binibenta po ito ni owner sa halagang 35 million pesos. Kung may mga katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin na sa ibang bansa, meron po akong Telegram, sa mga iPhone user man may iMessage, meron din pong Imo, Skype, Viber at WhatsApp. Same number lang po, 0917-316-3399. Sa mga nagtatanong naman po ng aming Facebook, meron po aming Facebook page na Nov9TV at Facebook Reels Video. Meron din pong TikTok at Instagram. May ibang YouTube channel po tayo na The Nov9TV channel, Nov9TV Listings, at Nov9TV Official. Salamat po sa panunod sa aking mga videos. Ingat po kayo lagi.